Scouts, good morning Scouts! Isang laging handa na pagbati sa inyong lahat. Andito ang inyong lingkod, Outfit Advisor, Scout Leader, Sir Erin, para ituro sa inyo ang 8 basic nuts na kinakailangang alam ng ating mga minamahal na Scouts. Ngunit syempre hindi lamang natin nililimitahan sa mga Scouts. No? Mas maganda na may idea rin kung ano nga ba yung mga nuts or buhol na makakatulong sa atin sa iba't ibang paraan. Sa Scouting, ang simbolo ng lubid ay ang ating pagkakaisa at katatagan. Pero ang tanong, marunong ba talaga tayo magbuhol ng tama? O tayo'y nabubuhol lamang sa maling tao? Maling paraan. Huwag kayong mag-alala. Ayusin natin ang buhol sa lubid, gayon din ang mga buhol sa inyong buhay. Tandaan, ang Scouting ay hindi lamang dapat palaging seryoso sa ating mga trabaho o duties. Dapat ginagawa rin natin makabuluhan at dapat masaya rin tayong natututo. Bago mag-umpisa ang lahat, ang mga kinakailangan nating gagamitan para sa activity na ito ay isang pole or kahit anong poste or puno or sanga pwede. Basta pwede nyong pag-practicean at lubid, no? Dalawang lubid. Mas maganda kung magkaiba ang kapal, pero pwede rin naman magkaparehas kung anong available na resources sa inyong lugar. So ano nga ba yung mga basic nuts na ituturo ko ngayong araw, no? Umpisahan natin sa pinakamadali. Number 1, overhand nut. Parang ex mo lang yan eh. Hindi mo maalis-alis. Kahit napakasimpleng gawin, ang hirap-hirap kalasin. Ang overhand nut ay isang uri ng nut na tinatawag or kabilang sa pamilya ng stopper nut, no? Stopper, ibig sabihin is pumipigil. Isa ito sa pinakasimple at pinakamadaling buhol or nut. Ito ay ginagamit para hindi bumuka or maghimulmol ang dulo ng ating mga tali or specifically lubid. Ganito siya gawin. Para sa overhand nut, kakailanganin natin ng isang tali o isang rope. Hawakan lamang sa magkabilang dulo at gumawa ng simpleng bilog o loop. Ipasok ang dulo o working end sa bilog at higpitan. Ganito ang dapat kalalabasan ng inyong ginawa. At inyong nasaksihan kung paano nga ba gawin ang overhand nut. Pumunta naman tayo sa susunod. Number 2, figure of 8 nut. Kung ang 7 ay lucky, ang 8 ay stoppy. Ito ay isang uri rin ng nut na kabilang sa pamilya ng stopper nut. Kaya nga stoppy. Mas malaki ito at mas madaling kalasin kaysa sa overhand nut. Kaya naman nangangahulugan itong mas safe itong gamitin. So kung paano siya gawin, ganito lang po mga kasama. Para sa figure of 8 nut, ang kakailanganin natin ay isang tali pa rin. Yan. Hawakan lamang sa magkabilang dulo at gumawa ng loop. Iikot ang dulo sa ilalim ng lubid o standing part. Ibalik ang dulo sa loop. Gumawa ng hugis 8 at higpitan. Ganito dapat ang kalalabasan ng inyong gawa. Ulitin natin. Gumawa ng loop. Iikot ang dulo sa ilalim ng lubid o standing part. Ibalik ang dulo sa loop na ginawa. Gumawa ng hugis 8 at higpitan. So, ganun po kung paano gawin ang figure of 8 nut. Napakadali lang, di ba? Kaya pumunta na tayo sa susunod na nut. Number 3, square nut. Andito na ang pinaka-favorite ng lahat. Bukod sa paborito ito ng lahat, paborito rin ito ng mga nagpa-first aid. Specifically, bandaging. Tinatawag ding reef nut. Itong square nut naman ay kabilang sa pamilya ng mga joining nuts. From the word itself, joining, ito ay pagsasama ng dalawang lubid na magkasing kapal. Itong square nut ay ginagamit para sa bandaging, sa pagtatali ng bandage or sling. Pwede rin sa pagtatali ng sako, na kung saan ang square nut ay secured at the same time ay madali ring kalasin. So kung paano nga ba siya gawin? Ganito. Para naman sa square nut, dalawang lubid ang ating kailangan. Hawakan lamang sa magkabilang dulo at tandaan ng right over left at left over right. Kapag ito ay hindi nyo nagawa ay magre-resulta ito sa granny nut. Ito ay walang bisa at walang kwenta. Mabilis mabiglas. Again, hawakan lamang sa magkabilang dulo. Ipatong ang kaliwang lubid sa kanan. Left over right. Ipatong ang kanan na lubid sa kaliwa. Right over left. Higpitan. Ganito dapat ang kalalabasan ng inyong gawa.
So yun, nasaksihan nyo kung paano nga ba gawin ang square knot. Tandaan, hindi ito para sa mabibigat na load or dala. Next, number 4, sheet bend. So bago ang lahat, meron na akong katanungan. Bakit nagalit si square knot kay sheet bend? Kasi pinatunayan ng sheet bend na pwede ang hindi magkapareho. Parang sa scouting lang, hindi tayo pare-parehas ng estado sa buhay. Pero kaya nating magkita at magkaisa. Ang sheet bend ay kabilang rin sa pamilya ng joining knots. Ang layunin ng sheet bend ay pagdugtong-dugtungin o pagdikit-dikitin ang dalawang lubid o tali na magkaiba ang kapal. Pwedeng isang manipis, pwedeng isang makapal. Ginagamit ito sa mga pioneering or campcraft upang magdugsong ng mga lubid. So paano nga ba siya gawin? Ganito. Para naman sa sheet bend ay kakailanganin natin ng dalawang lubid o tali. Gumawa ng loop sa mas makapal na lubid. Ipasok ang dulo ng manipis na lubid pataas sa loob ng loop. Iikot ito sa likod. Ibalik ito sa ilalim ng sarili nitong tali. Pasok natin dyan at hilahin natin, higpitan. Yan. Ganito dapat ang kalalabasan ng inyong gawa. So nakita nyo na kung paano gawin ang sheet bend. Madali lang, di ba? Punta na tayo sa susunod. Number 5. Ang paboritong tali ng mga mangingisda, fisherman's knot. Kahit anong ihip ng hangin, kahit anong lakas ng agos, hindi mo ko iniwan. Hindi ka basta-basta iiwan. At hindi basta-basta makakalas. Ang fisherman's knot ay kabilang rin sa pamilya ng joining knot. Ito ay pagsasama ng dalawang lubid o tali na makinis. At syempre, iba pang tali o lubid na madulas ang pagkakayari. Ang fisherman's knot ang pinaka-secure na pagtatali sa pamilya ng joining knot. Ginagamit din ito sa climbing at rappelling. So kung paano siya gawin, ganito mga kasama. Para sa fisherman's knot ay kakailanganin natin ng dalawang lubid. Ang unang step ay ipagpatong ang dalawang lubid. Gumawa ng overhand knot sa dulo ng lubid A, paikot sa lubid B. Ulitin sa lubid B ang ginawa sa lubid A. Gumawa ng overhand knot sa lubid B, paikot sa lubid A. Last step ay hilain ito ng sabay. Ganito dapat ang kalalabasan ng inyong gawa. So, di ba madali lang ang fisherman's knot? Pumunta naman tayo sa pang-anim, bowline. Ang bowline ay tinatawag na King of Knots. The one above all, ika nga. Ang bowline ay kabilang naman sa pamilya ng loop knots. Ang iba pang tawag sa bowline ay rescue knot. Sa bowline ay gumagawa ng isang knot o bilog na hindi basta-basta kumakalas. Kahit gaano pa kabigat ang inyong dala, ang inyong buhat, hindi ito basta-basta kakalas. At the same time, madaling kalasin pagkatapos gamitin o isagawa ang inyong gawain. So kung paano siya gawin, ganito po mga kasama. Para naman sa bowline ay dalawa ang ating gagawin. Isang tali at dalawang tali. Isang tali muna tayo. Gumawa ng small loop o rabbit hole. Ipasok ang dulo pataas sa hole. Iikot sa likod ng standing part. Ibalik pababa sa hole at higpitan. Ganito dapat ang kalalabasan ng inyong gawa. Para naman sa dalawang lubid, ay gumawa lamang ng small loop. Ipaikot ang lubid B sa likod at ilusot ito sa ilalim. Ipasok ito sa loop na inyong ginawa at hilahin, higpitan. Ganito dapat ang kalalabasan ng inyong gawa. Kung hindi mo nasundan, pwede mong ulitin. Pero pumunta na tayo sa susunod na knot. Pang-7, slip knot. Ang slip knot ay kabilang rin sa pamilya ng mga loop knot. Ang loop na ito
ay humihigpit kapag hinihila ang starting end. Meaning to say, kapag binibigyan mo ng pressure o binibigyan mo ng tension, is mas lalo siyang humihigpit. Kaya napakadelikado nito, Scouts. Mag-iingat kayo sa paggamit ng nut na ito. Ang slip knot ay ginagamit upang madali o mabilis nating itali ang isang bagay. Example is leeg ng sako at bag. Hindi ng tao ha. So paano siya gawin? Ganito mga kasama. Para sa slip knot, kakailanganin natin ng isang lubid. Gumawa ng loop, 2 loop at ipatong sa standing part. Gamit ang standing part, kumuha ng isang bahagi at ipasok sa loop. Hilahin ang standing part at ang working end. Mag-iingat sa paggamit dahil kada hila ay mas lalong humihigpit ang tali. Ganito dapat ang kalalabasan ng inyong gawa. So ayun, nakita nyo na kung paano gawin ang slip knot. Tandaan, Scouts, gamitin ito ng may pag-iingat. Pangwalo, sheep shank. Gusto ko paikliin ang distansya natin para palagi kang malapit sa akin. Humugot na naman siya. So, Scouts, yun namang mga hugot ko is connected din sa topic or uri ng knot na pinag-uusapan natin. So, bakit ko nga ba nabanggit yung salitang distansya? Kasi ang goal lang, sheep shank na ito is para paikliin ang isang lubid na masyadong mahaba. At ang maganda dito, hindi na natin kailangan putulin ang tali o lubid na inyong ginamit. Ang isa pang gamit dito ay para iwasan ang parte ng tali o lubid na delikado na o pwede ring mapigtas anumang oras. At tinatawag itong pagbabypass. So paano siya gawin? Ganito yon mga kasama. Para naman sa sheep shank, ay kakailanganin natin ng isang lubid. Gumawa ng 3 loop. Ipatong ang pangalawang loop sa naunang loop. Ipatong ang pangatlong loop sa ikalawang loop. Ipasok ang ikalawang loop sa ibabaw ng ikatlong loop. At sa unang loop naman, ipasok ang ikalawang loop pailalim at hilahin, higpitan. Ganito dapat ang kalalabasan ng inyong gawa. So ayun, tapos na tayo sa 8 basic knots. Nawa ay may natutunan kayong lahat. Kung hindi mo nasundan ay pwede mong i-pause ang video na ito at ulit-ulitin. Nang sa gayon ay makuha nyo. Laging tandaan ang buhol or nuts ay hindi lamang pagpapatibay ng istruktura. Nagpapatibay din ito ng inyong kasanayan at pagtitiwala sa sarili. So dito naman po tayo sa mga hitches. Ano nga ba mga hitches? At ano nga ba ang kinaibahan ng hitches sa nuts? So noong nakaraan tayo ay nag-nut tying. Ngayon naman ang ating pag-aaralan o ang aking ituturo sa inyo ay ang mga hitches. Mga Scouts, tandaan, ang knot tying o pagbubuhol ay hindi lamang skill. Ito ay nagsisilbing sining ng paggawa ng koneksyon. Sa buhay natin, maraming buhol ang darating. Buhol sa buhay, buhol sa pagsubok, buhol sa problema. At papasok din dito yung buhol sa pag-ibig. Kaya naman, wag mo nga hayaang maging granny knot ang buhay mo. Ang granny knot ay magulo, mahina, walang kwenta, at madaling kumalas. Kaya naman, gawin mong square knot ang buhay mo. Matibay, maaasahan, at ginawa sa mabuti at tamang paraan. Kaya ngayon, palakpakan nyo ang inyong mga sarili dahil sigurado ako na kayo may bagong natutunan na naman. Congratulations, Scouts! Hanggang sa muli, ang inyong lingkod, Scout Leader, Outfit Advisor, Sir Erin. Mabuhay, Scouts!